So patuloy po tayo sa ating study sa 1689 Baptist Confession of Faith, and tayo ngayon ay nasa chapter 15 na po, paragraph 4. And yung hymn na inawit natin kanina ay isa sa mga hymn na nagkaroon ng higit na realization sa akin, no? As I study this lecture. In 1887, Eliza Huet wrote this hymn as she studied the Word of God, particularly His promises that were being fulfilled in Jesus. The more she studied, the more excited she became as she saw Scripture fulfilled in every aspect of the life of Jesus Christ. Na lahat ng Scripture, as she discovered yung mga details, nakikita niya na ito'y pala'y nakatuon kay Jesus. Lahat ng pangako ay nakaturo sa ating Panginoon. And naging significant ito kay Eliza na faithfully hanapin niya yung katotohanan sa patungkol sa Diyos sa kanyang salita, dahil nung time na inaaral niya yon, she was recovering from a severe spinal injury. No? Nakuha niya yon dahil isa siyang teacher sa Philadelphia, and accidentally na tinamaan siya or nabagsakan siya ng slate ng kanyang student sa likod. Yung slate is yung parang tipak ng bato na usually ginagamit ng 18th century para sa pader or para sa bubong. And kilala ng higit pa kay Kristo, na andun pa rin, nakikita niya yung usefulness niya sa kanilang iglesia and encouragement para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nais kong i-point dito na we as Christians, there's this other side of believers' life as we get to know more about Jesus Christ. Hindi lang basta makita natin yung ano ba talaga yung purpose natin sa mundo, no? Ano ba yung dapat na maging paggagamit sa atin sa iglesia or sa society. The more we apprehend His mercy and understand His saving grace, there should be true sense of our sins, which led us to understand the nature of repentance in the light of the gospel, sa tulong ng ating Deacon Jeff last time. And this helped us to be aware of the nature of repentance. Kinuha ko yung sinabi ni Jeremy Walker dito, na isa sa mga nilista niya as nature of repentance, that it is a evangelical grace. Ito ay gift of God, product of gospel grace, worked by a sovereign God in the heart of regenerate man. And isa sa mga iniiwasan nating pagtingin sa repentance, ang repentance is not just a natural terror stirred up by the law, not merely a human response caused by fear of retributive justice to which the Almighty God is obliged to respond. So may kita natin sa dalawang statement na ito, na merong dalawang view ng repentance. Una is yung consequential, no? Happening as a result of something, no? Maaring ang isang tao ay nagiging repentant dahil siya ay nakapag-commit at natakot siya sa consequence nung kakaharapin niyang punishment. Maaring siya ay takot makulong or takot sa death, kung titignan natin sa Scripture. At yung drive ng ganitong view sa repentance ay intrinsic, galing lamang sa sarili natin. And problema dito, it may vary, depende sa tindi ng ating kasalanan. Ganun din yung kung gaano, nakadepende sa tindi ng ating kasalanan. Halimbawa, nangupit ka ng 1 peso coin, so maliit lang yung extent or yung pagtingin mo sa repentance compare sa 100 peso na kinuha mo, mas malaki yung repentance na dapat mong gawin dahil nga ikaw ay takot, no? Kaya natatakot lamang sa consequence. And the other one is yung pagtingin sa repentance as objective, in a way that is not influenced by personal beliefs or feeling.
So, ibig sabihin, ito yung extrinsic, galing lamang sa labas. Walang sariling drive ng sarili nating personal beliefs or pakiramdam. Pag ganito yung view natin sa repentance, ito yung makakasiguro na ito ay constant at hindi magbabago. No? Dahil tinitignan natin ito objectively, repentance as a personal grace of God. And pangalawa, repentance is a personal duty of man. So let's consider the first one. Repentance is a personal sustaining grace of God para sa mga makasalanan. As repentance is to be continued through the whole course of our lives upon the account of the body of death and the motions thereof. Sabi ni James Renihan, because of the continuing presence of indwelling sin and prevalency of temptations, the Spirit works through the Word in each believer, continuing the process of repentance through the whole course of our lives. So sinasabi lang doon na tayo ay na-justify na ng Panginoon. Bakit? Pero ito yung tinitingnan natin na judicial and nananatili pa rin sa atin yung ating kasalanan. Kaya kinakailangan na yung Espiritu ng Diyos ay patuloy na trumabaho sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. That's why last time napag-usapan natin yung importance, yung kalagahan ng preaching of repentance, dahil nga yung ating kasalanan ay continuous at mananatili sa kabuuan ng ating buhay. And this passage or this clause from paragraph 4 simply reiterates the second paragraph, which recognizes the indwelling sin. And may kita natin yan na in-exposit from Ecclesiastes 7, chapter 20. Sabi doon, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. And even sa Romans 3:23, may kita natin na walang umabot sa standard ng Panginoon dahil at tayo ay nagkasala. And second is recognition of prevalency of temptations. May kita din natin yan sa Luke 22:31-32. Sabi ni Christ kay Simon Peter, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. So we can note here, in a Socratic way, are we to keep repentant, to remain justified, or do we lose our salvation whenever we sin or even think of it? So, sabi ni Paul, by no means, no? Hindi ito maaari dahil ang pinanghuhugutan o pundasyon ng ating justification, hindi naanan nito ay yung ating pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating repentance, for faith alone is the sole instrument of our justification. And napag-aralan natin yan sa chapter 11. Sabi ni Jeremy Walker, while it is true that we are justified once and for all, the work of repentance in a believer's life does not end with his justification, but also part of his sanctification. So doon na papasok yung purpose ng repentance. Hindi siya nakakapag-justify, pero ito'y patuloy na nagwo-work sa atin, na ginagamit ng Espiritu para tayo ay patuloy na masanctify. And yun nga sa process ng sanctification. Yung point natin dito, sin remains in the life of each believer in this world, making the evangelical grace of repentance necessary the whole life long. So tama yung inisip natin na justification brought us into a new state and new life and new dominion where reign and power of sin has been ended in every Christian. And sa justification, again, ito ay legal term, wala na itong power sa atin, wala na itong kakayanan na mag-overcome sa atin, na kontrolin tayo freely. But at the same time, there's still the reality
that we have to remain in this world. We have to remain with our corrupted flesh. And ito yung plano din talaga ng ating Panginoon. Makikita natin ito sa John 17, na hindi gusto ni Christ na tayo ay alisin sa mundo, but tayo ay panatilihin dito, pero tayo ikikip ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. This only shows that our hope in justification and sanctification ay sa persona lamang ng ating Panginoon. Therefore, yung acknowledgement of sin ay matutukoy natin na biyaya lamang din sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kaliwanagan ng Scripture na nag-e-expose ng ating mga sariling kasalanan. Sa pamamagitan ng reading of the Word, preaching, kaya mahalaga na tayo ay nagkakaroon ng diligence sa pakikinig, lalo sa Sunday preaching, dahil ito intended para sa tao ng ating Panginoon. Since pinag-uusapan natin yung indwelling sin, yung reality ng indwelling sin, true apprehension of sin lead us to confession and renunciation of it as fruit of our repentance. So, kung tinutukoy natin na tayo mayroong tunay na repentant heart, ito yung dalawang bagay na dapat nating makita, no? Sa ating as we repent of our sin, dapat tayo mayroong confession and renunciation. And may kita natin sa bagay na ito na kahit na may indwelling sin, na kahit continuous yung temptation sa atin, continuous yung battle natin with sin, our comfort is, as nakita natin kay Simon kanina na sinabi ni Christ sa kanya, Jesus prayed for you that your faith, where repentance lies, may not fail. No? So, may kita natin doon, yung pinag-pray, nung sinabi ni Christ na pinag-pray siya ni Christ, na yung kanyang pananampalataya ay mag-fail, makita natin na once you return, ibig sabihin may pagkakaroon ng pag-change ng will, pag-change ng mind. Yung inutos ni Christ sa kanya encourage your brothers. But ang gusto kong sabihin dito ay yung ating comfort na kahit tayo ay nasa gitna ng temptation dahil nga tayo nasa flesh pa, andun na yung ating greatest comfort sa kabila ng mga struggles natin sa sin, si Kristo mismo ay nag-i-intercede para sa atin. As our faith in Christ prevail, turning to Him entail. So, doon natin makikita na yung patuloy na pagsampalataya natin kay Kristo, pag ito'y patuloy na nag-a-abound or mas nagwawagi over sa sin natin, dapat yung ating patuloy na talikod sa kasalanan at paglakad patungo sa Panginoon ay dapat na automatically sumunod kung tayo tunay na may pananampalataya kay Kristo. Gayun din, kung ang unbelief kay Kristo ay nananatili sa atin, therefore, ito'y patuloy na maglilid sa ating destruction. So, tayo mamili ka kung saan mo gusto na malagay, kung sa destruction or kung sa restoration ng ating joy sa ating salvation. Yung challenge na gusto kong iwan, God's not ignorant of our condition as it was His will for our sanctification. Gaya na sinabi ko kanina sa John 17, hindi ignorant ang Diyos sa ating kalagayan. Hindi niya tayo basta iniwan na, justified na kayo, bahala na kayo. Kung may kasalanan pa kayo o wala. Ngunit alam ng Diyos yung ating kondisyon na tayo ay mananatili sa ating makasalanang katawan. No? Kaya iniwan ng ating Panginoon yung kanyang Espiritu para patuloy na magturo sa atin, patuloy na mag-comfort sa atin, at magpaalala ng kanyang mga
salita patungkol sa ating kaligtasan. Therefore, be comforted if we can get perfection with our decaying bodies. We can easily come to Christ. Sabi niya sa Matthew 11 verse 28, all who labor and are heavy laden, and I will come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my light is burden. So ito yung so dito natin makikita yung kumbaga yung quality kung kanino natin na itinutuon yung ating pananampalataya, kung sa ating sarili ba ng makasalanan at patuloy na leading lagi sa distraction, laging inclined lagi sa sarili nating kasalanan, or dito kay Kristo na saan tayo makakatagpo ng comfort and patuloy na rest, dahil makikita natin na siya ay sinasabi niya na siya ay gentle and lowly in heart, unlike kay Satan na destructive and prideful. Our soul find comfort in Christ, for it refuses self-deception. Ito yung isang danger na binigay din nila Rob Ventura, na yung acknowledgement of our sin ay nagbibigay din sa atin ng comfort, dahil inilalayo tayo nito sa self-deception na as we keep on confessing our sin that burdens our soul. No, kasi minsan akala natin through yung pagkakaroon natin ng remorse over our sin, dahil iniisip natin yung apprehension or yung apprehension and pagkakaroon ng acceptance ng reality ng indwelling sin patuloy na nagbibigay sa atin ng comfort, dahil ito ay nagre-refuse sa self-deception, dahil tayo patuloy na nagko-confess ng ating kasalanan, na siya nagbibigay ng kabigatan sa ating kaluluwa, no? Dahil kung inisip natin walang indwelling sin, perfect na yung tao, ending magiging kampante tayo na gawin kung ano yung gusto natin at wala nang pagtingin sa ating Panginoon. And it also refuses the perfection in this life, no? Dahil sa acknowledgement na indwelling sin, alam natin na hindi perfect yung ating buhay, magiging buhay dito as Christians, but pressing on full obedience out of love for God with one's heart, mind, and soul, and strength, with repentance over our failings and shortcomings. Bilang second part ng ating lecture, nung una natapos natin yung as personal na yung repentance as personal grace ng Diyos sa bawat pinili niya na patuloy na nanatili sa indwellings na sa kasalanan. Ito yung another side of the coin na binigay sa atin ng Diyos patungkol sa repentance, na yung repentance personal and specific duty of man. Kumbaga, yes, sovereign ang Diyos pagdating sa ating buhay, even yung mga sins inaalaw niya, pero again hindi siya yung cause ng sin. It is our responsibility, no, para mag-respond sa biyayang ito ng repentance. Sabi sa second clause ng ating ng paragraph 4, so it is every man's duty to repent of his particular known sins particularly. So, una, meron tayong apprehension ng indwelling sin,
alam natin kung gaano kabigat yung kasalanan, at kung titingnan pa natin yung nature natin, no? Grabe yung corruption na dulot sa atin, no? At patuloy na nagdadala sa atin nagdadala ng guilt sa human race. Dito sa second clause ng paragraph 4, sabi ni James Renihan, this clause teaches us that repentance is not simply a general duty, but rather a specific duty. It focuses on our particular sin. At the same time, it is true nung sinabi ni Sam Waldron that as believer, it should not surprise us then when the Bible teaches that one characteristic of true repentance is that it renounces all known sins. Meron tayong mga passages dyan na nailista din from expositions ng LBCF, pero kunin natin yung Ezekiel chapter 36 verse 25. Sabi doon, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. So makita natin dito yung evident yung universality ng holiness or ng sanctification na nagmumula sa Panginoon. Sinabi ng Diyos na I will clean you from all your uncleannesses. No, it speaks about at the same time, it speaks about universality ng sanctification from all sin. At the same time, pinapakita din dito yung pagiging particular ng Diyos kung saan niya tayo sinanctify. Sabi niya, from all your idols, I will cleanse you. So dito, ang purpose is para manumbalik yung kanilang pagmamahal nila sa tunay at nag-iisang Diyos. Sabi ni Jeremy Walker, in our confession, we may observe the exposition of God's Word right into the heart of individual. So dito na pumasok na mas naging personal na, no, yung atake o yung approach pagdating sa repentance, at mas nagiging particular na, no, yung ating confession of faith. Repentance is much more than a general change of mind or vague awareness of sin. So ito yung isa sa dapat nating tandaan, na hindi lang ito basta general change of mind or vague awareness of sin, kundi pagiging again particular, no, or kilala natin yung mga sins na dapat nating immortify, and dapat na maging aware tayo para mag-guard natin yung ating sarili. And si Apostle Paul mismo ay nagpakita ng kababaang loob sa bagay na ito. Sabi sa 1 Timothy 1:13, though formerly I was a blasphemer, persecutor and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. So unang-una makikita natin yung pinakaugat isa sa ugat ng repentance is yung apprehension of God's mercy. Ito'y pinakita ni Paul na siya ay nakatanggap ng mercy. Ibig sabihin, alam niya na yun ay awa ng Diyos, na siya ay magkaroon ng apprehension sa kanyang kasalanan. At the same time, may kita natin yung confession niya in general sense ng kanyang kasalanan, which is yung kanyang unbelief. Pero at the same time, hindi natin siya makikita na dun lang tumigil, no? Na sa kanyang unbelief, kaya niyang maging particular, no? Forsaking particular sins such as blasphemy, persecutor, and insolent opponent, no? So tingnan natin yung sinabi ni Dr. Hodge dito na maaaring makatulong sa atin. Sabi niya, no man has any right to presume that he hates sin in general unless he practically hates sin in particular. And no man has any right to presume that he is sorry for and ready to renounce his sins in general unless he is conscious of practically renouncing and grieving for each particular sin into which he falls. So, yung sinasabi dito ni Charles Hodge ay maaaring mag-affirm sa kung paano natin nakita na nag-confess si Apostle Paul ng kanyang kasalanan.
yes, sinasabi niya na may unbelief siya, pero kaya niyang i-name one by one yung kasalanan na nakapaloob doon sa kanyang pagkakaroon ng unbelief o kawalan ng pananampalataya kay Kristo. At doon nga nangyari na siya ay naging blasphemous sa pangalan ng Diyos. Siya ay naging persecutor, naging kalaban siya ng iglesia ng ating Panginoon, an insolent opponent. And isa pa, para sa higit na magkaroon ng malawak na kahit paano, magkaunawaan, no? Pag-order tayo ng item, di ba? Lalo pagka sa online, bago natin ayawan yung isang item, marami tayong marami tayong pinagpipilian. At the same time, sa mga pinagpipilian natin, marami tayong kino-consider na mga bagay. Una, tinitignan natin yung specs, tinitignan natin yung quality, kung ano yung material na ginamit, kung ano yung size, yung color. At the same time, tinitignan natin yung review, kung match ba yung actual na product doon sa sinasabi ng specifications nila. At the same time, tinitignan din natin yung rating ng seller mismo. So, makikita natin na bago natin masabi na ayaw mo yung isang bagay or hate mo yung isang item, marami ka ng bagay na kinonsider at kaya mo siyang i-name one by one para mapatunayan na ayaw mo yung quality ng item na binibenta in general. For example, sinabi mo na ayaw ko niyan kasi hindi matibay, yun ay pagpapakita ng general sense ng bakit ayaw mo yung isang bagay. Kasi hindi matibay. Bakit siya hindi naging matibay? Doon na papasok yung pagiging particular natin sa bagay na iyon, no? Pwede tayong maging particular in a way, hindi kasi matibay kasi made of plastic, gagamitin ko siya pang pakuluan, so hindi siya mag-fall sa purpose na kailangan mo, no? Kaya gaya ni Apostle Paul, makikita natin, he acted unbelief. O paano ka nag-act sa unbelief? Paano mo, kumbaga, paano yung itsura ng unbelief? Parang ganun. But at the same time, no, again, kaya niyang i-name one by one na under his unbelief, may mga nagawa siya, kaya niyang maging specific sa mga sins na nagawa niya under his unbelief, gaya nga ng pagiging blasphemy niya, pagiging persecutor ng church, and kaaway ng iglesia. So, kung makikita natin, kung i-relate natin sa view natin sa ating repentance and sa harap ng law ng ating Panginoon. Sorry. So masasabi natin, no, na bilang Christian na gustong magkaroon ng true repentant heart, magkaroon tayo ng tamang apprehension o tamang pagtingin sa kasalanan sa kaliwanagan ng batas ng ating Panginoon. Dahil doon nga nagkaroon ng standard, bakit tayo nagkakaroon ng repentance? Kasi kung titingnan natin, even yung ignorant sa law, no, hindi kayang palampasin ng Panginoon kahit hindi niya sinasadya na makapag-transgress sa batas ng law. Sabi ng Diyos, kailangan niya pa rin humarap sa Diyos nang may alay, magdala siya ng lamb at ialay sa high priest, no? And may kita natin yun sa Leviticus 5 verse 17. So kung yung seemingly ignorant sa law, hindi niya sinasadyang magkasala sa Diyos, hindi pinapalampas ng ating Panginoon, how much more sa atin, no? Na tayong mga believers na kung saan sinasabi at naniniwala tayo na yung law naisulat na sa ating mga puso, no? Binigay na sa atin, detalyado yung batas ng ating Panginoon, na i-preach na ni Christ kung ano yung ibig sabihin ng law, and even siya mismo ay naging embodiment ng law.
then makikita natin yung ating sarili na hindi kayang maging honest with our own weaknesses, with our own sins and temptations, kahit na sobrang liwanag na ng ating dapat na maging lente pagdating sa ating mga kasalanan. Baga, yung question is, paano natin mapo-forsake yung sin particularly? No? If we can even name. Sorry, gumalaw. Again, paano natin mapo-forsake ang sin particularly if we can even name and describe them, no? Kung dun pa lang sa confession ng sin, hindi na klaro sa atin, ano ba talaga yung na-transgress kong law? Ano ba yung sin na nakumit ko against our holy God? No? Paano tayo magkakaroon ng true force na pag-hate sa ating kasalanan kung hindi natin ito mismo kilala? Ang point lang natin dito is being particular as we confess our sins shows our true hatred and renunciation of it without even being general and true expression of our and shows us the true expression of our tears as we weep and reflect on our apprehension of God's mercy. So, mga kapatid, ito yung nagliligtas sa atin for crying from, this saves us from crying for wrong medicine, no? Kung tayo'y may tamang apprehension sa mga salo ng ating Panginoon na siyang nagtuturo ng kanyang kabanalan at the same time ng ating pagiging makasalanan, hindi tayo hindi tayo ililigaw nito para magkaroon ng tamang lunas, no, sa ating pinagdadaanan or temptation na nararanasan. No, kasi kung di natin alam kung di natin alam yung pinaka root ng ating kasalanan, di natin alam kung paano to i-address, kung paano ito ma-mortify, anong tamang tool yung dapat gamitin natin to mortify that particular sin. Gaya ng mga Israelites, no? Hindi nila tinatanggap before si Christ, no? Dahil sa kanilang maling pagtingin, sa gusto nilang maging hari ng kanilang bayan. Gusto nila yung political, gusto nila yung magtatanggol sa gobyerno ng Romano, no? Ngunit hindi nila nakikita na ang higit na kailangan nilang kaligtasan ay sa kanilang kaligtasan mula sa kanilang kasalanan na siyang gustong gawin ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Kung makikita natin, no, sa medical field, may makikita tayong mga technology na nagagamit for examination para matukoy kung ano yung sakit na meron sa isang katawan. Una, yung x-ray, and yung mas advanced, yung CT scan. Yung CT scan. Di ba? So, makikita natin doon, sa mga bagay na to, sa mga kagamitan na ito, makikita natin, mas napapadali, no, yung pagtukoy ng mga doctors para tukuyin kung ano yung sanhi ng certain illness na nararanasan ng isang person, lalo kung nasa loob yung kanyang nararamdaman. No, naalala ko yung parang experience ko sa appendicitis. Tinitingnan lang yung mga symptoms, akala gastritis lang. So, binigyan ako ng gamot ng pang-gastritis. Problema, hindi pala yun yung sakit. So, walang bisa yung gamot na binigay sa akin. Hanggang sa may x-ray. So, doon lang nalaman kung ano yung
ito pala yung sakit mo, kaya sumasakit yung tiyan mo. So, ito yung tamang gamutan para sa'yo. So, ganun din sa atin. Pagdating sa gospel, pagdating sa ating repentance, meron din ganitong ginagamit o binigay yung Diyos para gamitin natin, no, na pang-scan sa ating katawan. Kung yung hospital, sorry. Kung yung hospital meron silang CT scan, tayo merong TC scan. Ano 'yun? Ten Commandments scan. So, i-scan natin yung sarili nating body, no? Gamit yung law ng ating Panginoon na siyang binigay ng Diyos, na nag-reveal ng character niya, na nag-reveal ng kanyang holiness. At the same time, reflects our own depravity. So kung may tama tayong view, tama tayong lente pagdating sa pagsusuri ng ating katawan, the more naman nagiging particular tayo sa kung anong part ng being natin, anong part ng will natin, anong part ng body natin, yung tainted ng sin. And as Christians, tinatanggap natin to dahil we uphold the law, di ba? Hindi natin ito pinoforsake yung batas ng ating Panginoon, because ito pa nga yung delight na dapat meron tayo, dahil ito yung nagtuturo sa atin, nagli-lead sa atin into much holiness, dahil nagkakaroon tayo ng tamang view pagdating sa character ng ating Panginoon. Makikita natin yan sa Romans 3:31. So because of the indwelling sin, we can say now we are severely ill, and we have the right understanding that repentance will restore us in the joy of salvation. But the problem is, without the lens, apart from the law and apprehension of God's mercy, malaki yung chance na hindi natin matukoy kung anong parte ng being natin, anong parte ng body natin, ng ating will, ang apektado ng kasalanan na dapat ma-mortify particularly. Maaari kasing may time na nagre-repent ka dahil sa pagiging stubborn mo, pero di mo namamalayan, dapat mo palang i-workout dapat mo palang i-mortify yung pagiging selfishness mo. Kasi akala mo nagiging mainitin lang ulo mo or nagiging matigas ulo mo kasi pinapakailaman ka nila, pero totoo, selfish ka lang, ayaw mo lang talaga napapakailaman. Kaya ending, akala mo stubborn ka or stubborn na yung tingin ng iba sa'yo, no? Or maaring akala mo covetousness lang yung nakumit mo, pero di mo namamalayan, kasabay na pala nun, stealing ka na rin, no? Habang nagko-covet ka ng mga bagay na hindi sa'yo. So, note ko dito, our God is particular when it comes to His holiness, no? Nilista niya kung ano yung mga bagay na nagde-describe patungkol sa Kanya. At apart from Christ, ito yung nagko-condemn sa atin bilang mga makasalanan. But the good news is we have faith in Christ that justifies. And na-experience natin yun nung tayo nanampalataya sa ating Panginoon, na yung law ngayon, hindi na ito condemning sa atin, ngunit ito'y ginagamit na ng Diyos for our own sanctification. Hindi naman magiging 10 yung law ng ating Panginoon kung hindi ganun kadami yung sins na pwede nating i-commit. Kaya patuloy natin itong i-uphold, patuloy natin itong tignan, no? Bilang pangsuri sa ating being, pangsuri sa ating spiritual life. A challenge is, look unto Jesus. Behold His holiness that was imputed to us. Iskan natin daily yung sarili nating puso. Buksan yung mga laman nito at suriin gamit yung Kanyang salita. At the same time, humingi tayo ng biyaya at awa at manampalataya ng may pagsisisi. Make a private confession of all known sin, being exposed in the light of the Scripture. At hayaan natin na i-consume ng light yung darkness na natitira sa ating puso. No? Dahil sometimes, ito yung problema natin. Nanlalaban tayo, no? Sa dapat na gusto na ng Spirit na i-mortify yung sin natin na dulot ng ating flesh, pero nagiging mahirap dahil yes, we consider na weak yung ating flesh dahil nga sa indwelling sin, pero again,
Tayo may responsibility. Dapat din tayo maging particular at dapat na 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 idulog ito, no, sa pag-asa sa ating Panginoon na siya ay may awa na binibigay sa atin. At take note, yun ay bago kada umaga. As we do this, no, yung ating repentance sa mga sins na nagagawa natin, tandaan natin na as we repent of our particular sins, we are proclaiming our dependence in Jesus Christ, that there is no part of our being, body, and will na tainted ng sin na hindi napagkamatayan ng ating Panginoong Jesus. As we repent of our sin in particular, we are simply proclaiming to ourselves that Jesus is our Lord and Savior, that your comfort in the midst of your battle with sin is Christ, crying that I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. And makita natin yan sa Heidelberg Catechism. And this must be the comfort of every Christian na kahit tayo ay nakipaglaban sa ating kasalanan, ito'y tumutukoy sa buhay at kamatayan, ay magkaroon tayo ng patuloy na pag-proclaim na si Kristo ang Diyos ng ating katawan dahil wala nang power yung si Satan. At as we confess our sin, tandaan natin na ito'y patuloy lamang na pag-proclaim na si Kristo ang ating Panginoon. Soli Deo Gloria. Aming Ama, salamat po sa oras na ito. Patuloy po kaming